Lagot na! Just now, breaking news. DOH kumanta na, PBBM bulabog na, gadon, delikado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayun, narito ang Balitang Pinoy TV. Eto kasing si si Mr. Marcos. Ayun, syempre suki tayo nito mga kapatid. Syempre, credits. Gusto ko nga palang bigyan ng credits. Eto, yung bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Ayan, syempre, suportahan natin yan si Sir Banat Bay. Bisitahin nyo ang kanyang channel mga katunay. At don't forget to subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas ni Banat Bay mga katunay. At syempre, wag natin kakalimutang suportahan ang Banateros. Ayan, mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Kanyang Sona, ang tindi ng announcement niya. Eto pakinggan ninyo yung announcement niya ha. Hatid natin ang mga realidad sa mga karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital. Karagdagang pondo. Sino yun? Grabe yun, Talagang lumusog na. Sigurado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pangpuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Aba. Libre po. Aba, ibig sabihin dito sa ito, hindi kasi ako nakapanood ng Sona. Hindi ako nakapanood. So dito natin malalaman, ibig sabihin na zero bill. No? Wala nang babayaran sa ospital? Anong ospital ba yan? Lahat ba ng ospital o piling ospital lang? Diba? Kasi baka mamaya tumatalab lang yan sa piling ospital lang. Diba? Hindi sa lahat ng ospital. Ilabas na natin yung private kasi talagang private, hindi kasama sa gobyerno yan. Yung mga public hospitals ba ay talagang ganun? Ganun na yung magiging proseso? Dahil daw sa PhilHealth, zero balance billing na. Dahil sa PhilHealth, so yung may mga ng PhilHealth, zero balance billing na. Matik na yon. Ganun ba yon? Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Nako! Dahil bayad na ang bill ninyo. Nako! So DOH na ospital. Doon lang sa DOH na ospital, yung covered nun DOH hospital. Ulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Let's establish the facts. Ano sabi niya dito? Bayad na daw. Wala na kayong babayaran basta sa DOH hospital. Period. Sa DOH ulitin natin para malinaw. Zero bill na daw. Yan ang ginamit niya. Kaya maraming pumalakpak na mga unggoy Tuwan-tuwa Zero bill na daw. Wala ka nang babayaran sa lahat ng DOH hospital. Okay. Ngayong araw na ito, kumabig ang DOH. Ayan. Panoorin natin. Ano sinabi? Totoo ba yun, DOH? Nilinaw ng Department of Health na kailangang naka-admit sa ward ng DOH-operated hospital ang isang pasyente para masakop ng no balance billing policy. Kailangan naka-admit sa ward. Gago! Yeah? Ano daw? Kailangan nasa ward ka. Hindi lang porket nasa DOH hospital ka. So nasa ward ka. Sino lang ba yung mga nasa ward? Yung mga basic na na mga sakit. At the same time yung mga hindi kaya talaga. Pero kung gusto mo talaga magpagaling, yung nasa ICU ka na, yung mga ganon, hindi libre. Hindi zero balance. Walang ganon. Sa ngayon, 87 ospital ang hawak ng DOH sa buong bansa at dito lang daw maaaring makuha ang benepisyong ito
Ayon kay spokesperson ASEC Albert Domingo, lalagyan daw nila ng DOH sa simula ng pangalan ng ospital para hindi malito ang publiko. Okay. Ayon sa DOH, sa ngayon hindi pa kasama sa no balance billing ang mga specialty hospitals, ang Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Children's Medical Center. Hindi raw kasi sila direktang nagre-report sa DOH at may sarili silang pinagkukunang pondo. Pero sa kalaunay inaayos na ng DOH na maisama ang mga ospital na yan sa listahan. Isa ang no balance billing sa mga inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address para mabigyan ng tulong pangkalusugan ang publiko. Lahat ng kailangang gawin para dun sa kondisyon ng pasyente, anumang kondisyon na yun, basta nasa basic accommodation siya, ay sasagutin po ng DOH. Ang liniliyaw nga namin sa Department of Health, ibang-iba na po yung mga ward ngayon. So sa madaling salita po mga kababayan, may half-truth. Half-truth naman. I mean, zero balance ka. Pagka nasa basic lang yung sakit mo, pagka nandun ka lang sa ward, pero pag malala na, hindi, wala ka. Sorry ka, mamatay. So dito parang pinaparating yung sinasabi ni Sir Banat Bay na sa mga basic na sakit lang. Hindi siya talaga totally sa mga malalalang sakit talaga. Gaya nga sa sa ICU na alam natin na talagang matitinding sakit, di ba? Yung talagang nag-aano ka, nire-revive ka, ganun, ganyan. No, parang yun lang yung sinasakop nila. Alam nyo kung tutuusin para sa akin, no? Sa nakikita ko naman, is maganda naman kahit papaano. Pero syempre, nakikita pa rin natin na limitado siya. Limitado. Kasi nandito na rin lang naman yung tutulong ka na lang din naman, bakit hindi mo pa lubos-lubusin? 'Di ba? Kasi alam natin, maraming mga kababayan natin ang talagang hindi naman talaga afford, magpa-ospital. Kaya nga yung iba hindi na nagpapa-ospital Parang mas gusto na lang nilang mamatay, kaysa magpa-ospital. Kasi kapag nakita nila yung bill, kahit magaling na sila, mamamatay pa rin sila. Sa sobrang sakit ng ulo, doon sa laki ng bill. 'Di ba? Yun ang dapat tinututukan natin yung mga taong bayan Hindi naman kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas mayayaman. Yang talagang yung healthcare talaga ang kailangan ng mga tao. 'Di ba? Yan talaga. So yung mga ospital na yan, kung gagawa ng mga ganyan na zero bill, kung tutulong na lang din naman, bakit hindi na lang lubos-lubusin para mas maganda? Na talagang ang tatamaan talaga yung mga kababayan natin na talagang kailangan talaga yan. Ay ka dyan sa walang pambayad. Kaya nga alam mo nakakaano ito yung mga ganito sanang... So parang pag pinasok ka sa ICU, wala. Paglabas mo, doon ka magbabayad. Pero pag pinasok ka na doon sa DOH ward, ayun, wala ka ng bayad, parang gano'n. So parang ito nga, parang limitado siya, limited siya, doon lang. Pambubudol ng gobyerno. Sabihin nyo yung totoo. Kasi anyway, tanga naman yung mga followers nyo. Lalong-lalo na yung mga tanso. Tanga naman yung mga yan Wala talagang yan Kaya nga binoto ka Di ba? Tanga talaga sila. Kaya siguro, anyway, tanga naman yan. Okay na sa kanila yan. Hindi naman nila tatanungin kung lahat ba di ba? Ganun Hindi, tama naman sinasabi ni Sir Banat Bay. Sana nilinaw na lang, Nilinaw na lang lahat. Kasi minsan iisipin mo, uy, libre na yung ospital. Di ba? Yung mga public hospitals, yung mga ganyan, nasakop ng DOH. Siyempre, pupunta sila ng ganito, ganyan. Buong akala ganito. Mismong baka makipag-away ka pa sa sa nurse station. Ano ba yun yung anuhan ng di ba? Bakit? Libre naman Sabi nga, libre. Meron akong makalat na AI ngayon di ba? Yung tinatanong ko magkano yung bill niya. Tapos sinabi nung nurse ba yun? Eto yung bill nyo. Tapos pinakita yung sinabi ni BBM. Zero bill. Tapos sabi nung nasa hospital yung nurse, ay okay na po, sige po. Sana ganun. 'Di ba? Ganun kaya ang mangyari sa tunay na buhay. Na kahit saan ka magpuntang ospital, na kahit saang kondisyon ka mailagay, masesero bill ka. Pero eto nga sinasabi na limited talaga siya. Sana nilinaw na lang na limited lang ito. Doon lang sa mga ganito, hindi pwede sa ganito, hindi pwede sa ganyan. Para yung taong bayan hindi naguguluhan.
Kaya nga mga kababayan, yung mga hindi naman tanso dyan, yung mga makinig talaga tayo ng mabuti kasi niloloko tayo ng gobyernong ito. Diba? Kitang-kita nyo naman kung anong klaseng pambubudol ito. Sasabihin, wala na kayong babayaran, zero balance na, tapos biglang may kondisyon pala. Hindi sana sinabi niya na una pa lang. Pero, pag malala na sakit ninyo, ay may babayaran na kayo. Pag wala na kayo sa ward, kasi wala siyang binanggit dun eh. May binanggit siyang basic na salita pero wala siyang sinabi na, oy, pag nasa ward lang ha. Eh yun, malinaw, pag nasa ward lang. So ibig sabihin, hindi man niya sinabi, eh yun ay isang way para linlangin, i-angle yung kanyang message. Na para maganda tignan. Libre na, wala ka nang babayaran, basta pumunta ka lang dun. Naghihingalo ka na. Dinala ka na sa ICU. Pagdating mo dun, nasa ICU ka na. Ooperahan ka na. Kasi hindi kasama yun mga May bayad na yun. Hindi kasama yung operating eh. Kung tutusin kasi sa ospital, yun talaga ang malaki ang bayad. ICU tsaka operating room pala pag ooperahan ka. Ayun, nandoon talaga ang sakit ng ulo. Siyempre, bukod dun sa mga bills mo sa ward, o katulad niyan, libre. Walang problema, libre, di ba, sa ward. Kaya nga sinabi ko, kahit man lang doon na lang sa mga operating, sa mga ICU, sa mga is ginawan pa rin sana nila ng paraan. Kumbaga, matulungan na talaga ng lubos-lubos. Hindi na nagtira pa ng no? Kung sinasabi na lang nila, sige, sa ward, libre, zero bill. Tapos pag ikaw magpapa-opera ka, yung kalahati, sagot na namin. Parang mga ganun. Talagang yun talaga ang maganda. No? operahan ka eh. Nandun ka na, di ba? Tapos biglang sasabihin sa'yo, ito po yung bill ninyo, 150,000. Sana nga kung ganun lang eh, di ba? Di ba? Ano sabi? Biglang ganun, di ba? Ang sasabihin, mas lalo kang mamamatay nun, di ba? Totoo po, mas lalo kang mamamatay nun kung ganun ang pangyayari, di ba? Manta kami, ni-expect mo, wala ka nang babayaran. Tapos yung pala, may babayaran ka. Sana pala, hindi ka na lang nagpagamot. Kaya nga yung sinasabi natin, sana nilinaw na lang. No? Linawin na lang na hanggang dun lang talaga yung kapasidad nun. Yung limit nito hanggang dito lang. Hindi na pwede sa iyan. Diba? Para alam naman ng kababayan natin. Ang mahirap niyan, baka mamaya may matindi na silang nararamdaman, dalhin nyo lang ako sa ward. O kailangan mo ng operahan. Hindi, dito lang ako sa ward. Kasi nandito yung libre. Kapag nilabas nyo ako dito, malaki na bayad. Hindi na ako sakop ng libre. Yun lang. Hindi naman, wag ganun. Diba? Grabe ho, no? Malupit to. Ayun nako. Anyway, eto pa. Isa pang issue na maganda rin nating pag-usapan. Isa ding abogado na magaling to, si Fiscal EJ. Kasi di ba yung issue na ikukulong, indirect contempt na ikinaso kila Gadon at kila Heydarian at saka doon sa Sendanya, sinasabi nila freedom of speech daw yon. Si Fiscal EJ, hindi po ito maka Duterte ha, hindi rin po ito maka Marcos. Ito po nga na-involve ito nung panahon nung kay Tulfo, kay Attorney Libayan, yung mga ganyang issue. Hindi ito pumasok sa eksena ng mga Duterte o ni Marcos. Pero pakinggan natin yung kanyang napakagandang paliwanag kung ito ba mga komento nila Gadon ay papasok sa indirect contempt. But here's the deeper question. May karapatan ba? Hindi po ganyan ang mukha ni Fiscal EJ ha. Ano ho yan? Malabo yang ganyan. Pogi po ito si Fiscal. Ang publiko na batikusin ang desisyon ng Korte Suprema? At kung meron man, hanggang saan ang limitasyon nito? For purposes of this video, let's talk about the right to criticize the Supreme Court and why it is allowed and essential in a democracy. In a constitutional democracy like the Philippines, freedom of expression is protected by our Constitution. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution clearly states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Ibig sabihin nito, kahit desisyon pa ng Supreme Court, pwedeng punahin, questionin o batikusin ng publiko, journalists, and even public officials. Hindi po bawal maglabas ng saloobin. Hindi po bawal magtanong. Hindi po bawal magsabi ng mali ang Korte Suprema. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala na tayong panuntunan o limitasyon. There's a difference between fair and reasoned criticism and malicious, baseless, or disrespectful attacks. The Supreme Court itself, in several rulings, has acknowledged the right to criticize its decisions, provided that such criticism
does not obstruct the administration of justice or undermine public confidence in the legal system through baseless or malicious attacks. Undermine. Matindi po yan, ha? Undermine yung authority ng Supreme Court by maliciously attacking them. Okay? So, kung ang sinasabi mo ay may legal basis, nasa tono ng disente at hindi mapanira, Disente at hindi mapanira. Doon na lang sa salitang disente, sablay na si Gadun dyan. At saka yung sisenda niya at layuning magpaliwanag o magtama ng mali, Pasensya na, hindi ko kukomentan yung kay Heydarian kasi hindi ko nabasa yung kung ano yung kinomenta ni Heydarian. Etong si Sendanya at saka si Gadon, nakita ko yung video nila. then you are well within your rights. Pero kapag ang sinabi mo ay bayaran ang mga justices o tuta ng mga Duterte ang Yun, tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Tama, nagsalita siya ng ganun eh. Diba, tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Parang direktang pambibintang sa Supreme Court yun. Na syempre hindi pinaboran yung yung impeachment. 'Di ba? So kasi si Gadon padalos-dalos din ang isip nito. Alam naman natin sige makamarcos ka, alam natin nagpapalakas ka, 'di ba? Pero alam mo naman sana sa sarili mo, 'di ba? Paano naman magiging tao ng mga Duterte ang Supreme Court? So ibig bang sabihin, kapag ang Supreme Court pumabor sa inyo sa gusto nyong mangyari kay VP Sara, di tao din pala ni Marcos ang Supreme Court, parang ganun. Parang ganun ba yung pinaparating mo? 'Di ba? Syempre ang Supreme Court is talagang yan, wala naman sigurong kinakatigan yan. Kaya nga si PRRD hindi dito nilitis sa bansa natin dahil alam nila may mga posibilidad na mangyari na mapawalang sala siya. 'Di ba? Kaya nga mas minabuting dalin siya dun sa dahig. Dahil alam naman natin yung Supreme Court naman natin, talagang tinitignan nila kung ano ba talaga yung pagkakasala nitong tao na to, ano ba talaga, kailangan ba talagang to? Kumukuha sila ng mga sapat na basihan. Hindi katulad dun sa ICC, walang basi-basihan, pinakinggan lang yung mga sumbong sa kanila, pero yung side ng mga Duterte hindi nila pinakinggan, dagli-dagli nilang kinuha si PRRD. Hindi pala kinuha, hinatid, tinanggap nila. Diba? Naku po, sino ba nagsabi niyan? Then dyan po tayo magkakaproblema. Ang tawag sa labis na paninira o pagmumura laban sa Supreme Court ay indirect contempt of court. Freedom of speech po is not a license to malign or destroy someone's reputation. Let's now focus on the ruling itself. Critics say this ruling undermines public accountability. Marami ang nainis. Some said this protects the powerful. Others said this is judicial overreach. All these are valid points for debate. Yan. Okay daw yung mga ganon. Again, you can say the ruling is flawed. You can say it's disappointing. You can even say it sets a dangerous precedent. That's part of democratic debate. Criticism is not the problem. Irresponsible speech is. Because it crosses the line into malicious, contemptuous speech. Yon. Pero mahalagang i-highlight ito. Criticism is good. Debate is necessary. Questioning the powerful, including the judiciary, is democratic. Kung wala tayong karapatang batikusin ang mga institusyon tulad ng Supreme Court, then wala po tayong demokrasya. But at the same time, we must remember that freedom of expression is not freedom from responsibility. Kung gusto nating maging makabuluhan ang pampublikong diskurso, dapat tayong magbatay sa facts, gumamit ng maayos na lingwahe, at maging bukas sa mas malalim na pag-unawa sa mga desisyon. Hindi pwedeng opinion lang. Hindi pwedeng galit lang. Lalo lang hindi pwedeng chismis lang. Nako! Ang tunay na tagapagtanggol ng hustisya ay yung marunong magsalita ng responsable. Tandaan po natin ito. The Supreme Court is not Kumbaga, watch your mouth. infallible. Hindi sila Diyos. Hindi sila laging tama. They are not above criticism. Nor are they immune from public accountability. Pero hindi rin sila kaaway ng bayan. Yon. So yes, speak up, ask questions, debate the ruling, but let's keep it factual, ethical, and intelligent. Intelligent. Sablay na kagad si Gadon doon. Wala na. Sablay na. Doon pa lang. Sa intelligence, parang wala naman tayong nakitang intelligent simula dati, since day one. Ako talaga dati natutuwa ako kay Gadon, ngayon wala na. Olat na. Intelligent. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. God. Doon pa lang, wala na. Disrespectful,
intelligent, wala na si Gadon doon. Kaya sa tingin ko, dali si Gadon tsaka si Sendanya kasi kahit yung statement ni Sendanya, kakaiba rin, medyo bastos din talaga eh. Parang pinoprotektahan daw ang mga Duterte. Hindi yun factual, di ba? Hindi ko yung kasi factual. parang pinapag-isipan na nila ng ganun eh. Nang masama yung mga Supreme Court. Di ba? Na merong connection sa mga parang ganun. Para sinasabi nitong tao na to na meron tayong connection sa mga Duterte, parang, di ba? Parang kasiraan nila yun eh. Di ba? Parang ginawa lang ng Supreme Court kung ano yung dapat nilang gawin tapos ganyan yung sasabihin sa kanila. Diba? Kaya nga sinasabi ko kanina eh, kung hindi ba pumabor sa mga Duterte ang naging desisyon ng Supreme Court at pumabor sa iba, paano yun? Ano bang masasabi? Diba? Ganon din ba yung magiging comment mo sa Supreme Court? Diba? Dapat po factual. You may disagree. Di ba? Kasi sa tingin ko meron jurisprudence sa ganito. Yun. Pero yung pagbintangan mo na, tutakan ng mga Duterte, nilakad yan ni Bongo, yan mga ganyan. Alam natin ano na yan. Yan po ay sablay na indirect contempt na po yun. Kaya mga kababayan, magmasido tayo dahil etong mga, alam mo na, etong mga hindi intelligent na mga tao at dinadaalang sa laging galit. Yun tumititig ng ganyan. Ayan ho talaga mga ano yan. Dapat talaga yan maparusahan ng indirect contempt. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. At syempre si Attorney EJ ba yun? Yung nagsasalita. Ayon, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.